Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta. Nagsisilapit sila sa inyo na animoy tupa, ngunit ang totoo'y mababangis na asong gubat. Makikilala ninyo sila sa kanilang mga gawa. Napipitas ba ang ubas sa puno ng dawag o ang igos sa puno ng aroma? Nagbubunga ng mabuti ang bawat mabuting punong kahoy, subalit nagbubunga ng masama ang masamang punong kahoy. Hindi maaaring magbunga ng masama ang mabuting punong kahoy, ni ng mabuti ang masamang punong kahoy. Ang bawat puno na di nagbubunga ng mabuti ay pinuputol at itinatapon sa apoy. Kaya nga, makikilala ninyo ang kanilang mga gawa, ang mga bulaang propeta." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Opo po ang lahat. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Miyerkules ng 12 linggo sa karaniwang panahon. At sa araw na ito, sa pahayag ni Jesus na tayo po ay mag-ingat sa mga bulaang propeta. Nagsisilapit sila, animoy tupa, ngunit ang totoo'y mababangis na asong gubat. Sa ganitong mga pangungusap, parang ang paanyaya sa atin ay kailangan natin magkaroon talaga ng tinatawag na discernment. Yung malalim na pagninilay bago tayo sumang-ayon, bago tayo maniwala sa mga ipinahayag o ng mga taong naghahayag na sila ay propeta. Marami na tayong mga narinig sa panahon natin ngayon na mga nagtatayo ng kanilang mga sekta, nagtatayo ng kanilang mga tinatawag na relihiyon, bagong pananampalataya, mga nagsasabing ako ang tagapagligtas, ako ang anak ng Diyos, ako ang bagong tagapagpahayag. At magtataka ka rin dahil marami talaga ang naiimpluwensyahan. Marami ang umaanib, marami ang mga sumasali sa kanilang mga grupo o sa kanila po mga fellowship na tinatawag. Kaya nga, maging discerning tayo, maging mapagnilay tayo. At tingnan lagi, sinasabi nga ni Jesus din, tingnan ninyo kasi yung bunga ng kanilang mga gawa. Sa ngayon, marami tayong mga nagkakaroon ng mga kaso, ng mga simbahan na tinatawag, na lumalabas pa rin talaga kung ano yung mga anomalya, kung ano yung mga nangyayari. Pero bakit nga ba, Hindi, sabi ko nga, hindi naman nagkukulang si Jesus ng paalala sa kung ano ang dapat nating ginagawa. Malaking pagkukulang sa atin lagi yung tinatawag ko nga kanina, yung discernment, yung pinagninilayan mo ng mabuti. Tinitingnan mo, sinusuri mo, at lalong-lalo na pinagdadasalan mo kung ano ba talaga yun nandito. Ito bang nagsasalita sa aking harapan? Ano ba talaga ang dahilan nito? Ano ba talaga ang motivation nito? Bakit siya tumutulong? Kahit yung pagtulong, kasi kahit yung sa panlabas, maganda yung kanyang ginagawa, kailangan natin pinagninilayan. Ano ang dahilan nito? Ano ang layunin nito? Hindi kasi talaga hindi tayo naglalaan ng oras o ng panahon para
pagnilayan natin ng mabuti at nang malaman natin kung ano ang mabuti at kung ano ang masama. Sino talaga ang tunay na naghahangad ng kabutihan at sino yung magdadala sa atin pagdating ng araw sa kapahamakan. Kaya nga sa unang pagbasa, itong mga kwento sa unang aklat ng mga hari, matapos na kanilang mabasa yung kautusan ng Diyos, nakita nila yung mga maling ginawa noon. At ngayon gusto nilang subukan ulit na ayusin at itama. Sa atin kasi ngayon, pag may lumapit na tao na sasabihin gustong tumulong, pagbibigay ng pera para iboto, ngayon nakikita natin mga nagpapahayag na ng kanilang mga layunin para tumakbo sa 2025. Hindi pa nga nagagawa yung pangako nung nakalipas para ngayon. Yung ngayong 2024, hindi pa nga maibigay. Ito na naman tayo para sa 2025. Pero hindi talaga nag-iisip ang tao. O mga botante, hindi nag-iisip, hindi nagdarasal. Makikita naman natin na yung kanilang bunga. Pero hindi, parang ang laki ng pagkukulang talaga natin sa bahaging ito na tingnan mabuti, suriin mabuti. Dahil, di ba, ang katotohanan din naman, sino ba nagdadala sa atin sa kapahamakan? Dinadala ba tayo ng Diyos sa kapahamakan? Inilalayo tayo ng Diyos sa kapahamakan. Kaya lang, ang tao naman, lapit ng lapit sa kapahamakan kasi hindi nag-iisip. Kaya nga sa atin ngayon, kahit sa inyo po, sa ating mga pamilya, maganda rin masuri, anong klase ba yung naidudulot mong bunga? Ikaw bilang magulang, bilang leader, anong bunga ba ang naidudulot natin? Bilang pari, ano ang bunga na nakikita natin? Meron bang maganda? Kasi kung pagtutuunan mo ng pansin at wala pang magandang bunga, may panahon pa tayo para bumawi. Kasi, di ba po, kung paano mag-isip, halimbawa ikaw, kung paano ka mag-isip, ganun mo na ituturo sa iyong mga anak kung paano din mag-isip at mag-react. Sabi ulit ni Jesus, mag-ingat tayo. Pero ang desisyon ay nasa atin pa rin. Pero paalala lang niya, mag-ingat tayo. Matuto tayong sumuri kung ano ba talaga at sino ang nagkukunwari, nagbabalat anyo. Marami po, ang sabi ay mag-aanimoy tupa, pero sila sa totoo ay mababangis. Kung magpapahulog ka sa trap, ikaw yan. Tayo yan. Kasi yung kalayaan na ibinibigay sa atin ng Diyos, hindi naman niya binabawi yan. Pero tayo pa rin yan. Muli ang paalala ni Jesus, mag-ingat tayo. Sa atin pong, kailangan natin pakinggan, kailangan natin suriin, and then magdidesisyon tayo. Kung mapahamak tayo, yan ay bunga ng ating mga desisyon. Amen?